Bandang 4:00 ng hapon noong June 28, nakatanggap ng tawag ang Hubei Police Station mula sa isang matandang mangangalakal ng mga pinagbebentang bakal at basura. Habang nangangalap siya ng mapapakinabangan sa isang flood control post, may napansin siyang mga buto ng tao. Pero ang mas nakakagulat, 1 linggo na pala niya itong nakita. Noong una, inakala niyang isa lang itong lumang anatomical model na itinapon kung saan-saan, hanggang sa mapansin niyang dinadagsa na ng napakaraming langaw ang lugar. Doon niya naisip na may mali at agad niyang ipinagbigay alam ito sa pulisya. Pinangunahan ni Lee Chi-win, ang leader ng investigasyon, ang pagpunta ng mga pulis sa lugar. Pagdating nila, tumambad sa kanila ang bangkay ng isang babae. Hubad, kalansay na at nakahiga ng nakatihaya. Sa masusing pagsusuri, napansin ang mga bakas ng pagkasunog sa bahagi ng balakang. Ang bra wires naman sa dibdib ay twisted na, indikasyong nalantad ito sa matinding init. Nang suriin ang lupa sa paligid, nakumpirma ng forensic team na may ginamit na fuel para sunugin ang katawan. Hindi lang iyon, lugmok na ang ribcage ng biktima. 2 hanggang 3 tadyang ang bali at baluktot. Malinaw na sinyalis na nakaranas siya ng matinding pananakit at marahas na pag-atake bago tuluyang mamatay. May nakita ring mga piraso ng damit sa ilalim ng kalansay, pero bukod doon wala nang iba. Walang sapatos, walang cellphone, walang susi, wala ring sasakyan na may malapit sa lugar. Nakapaa ang biktima at wala ring bakas ng mga yapak o anumang palatandaang doon mismo nangyari ang krimen. Para sa mga investigador, malinaw ang isang bagay. Hindi ito ang pangunahing crime scene. Pinagtapunan lang dito ng bangkay. Ayon sa forensic analysis, tinatayang nasa pagitan ng 50 hanggang 70 years old ang biktima. Ang ikinamatay niya ay respiratory failure na dulot ng matinding blunt force trauma. Marami sa kanyang mga kasukasuan ang na-dislocate at kapansin-pansin ang magkabilang bahagi ng dibdib dahil pareho itong may mga bali sa mga tadyang. Palatandaang brutal ang naging pananakit sa kanya. Batay rin sa kondisyon ng katawan, tinatayang nangyari ang pagkamatay sa loob ng nakaraang 1 buwan. Sinimulan ng mga investigador na ikumpara ang kanilang mga natuklasan sa talaan ng mga nawawalang tao sa lugar sa loob ng nakaraang buwan. Mula sa maraming pangalan, 3 na lang ang natirang posibleng tumugma sa biktima. At isang mahalagang detalye ang naging susi. Ang mga piraso ng damit na na-recover sa pinagtapunan ng bangkay ay eksaktong tumugma sa suot ng 60-year-old na si Jiang Yanxi sa isang litrato. Agad na nagtungo ang mga pulis sa bahay ni Yanxi. Kasama niya roon ang kanyang 34-year-old na anak na si Ye Xuan, ang 24-year-old na walang trabahong anak na si Guo Jiahong at ang 3 maliliit na anak ni Ye Xuan. 6 silang nagsisiksikan sa isang inuupahang kwarto na kahati pa ang isa pang pamilya. Halos umaasa lang sila sa maliit na kinikita ni Yanxi at sa social security benefits na natatanggap nito. Ayon kay Ye Xuan, noong hapon ng June 18, hiniram umano ng kanyang ina ang kanyang cellphone para maglaro ng Pokemon Go. Pagkatapos noon, hindi na raw ito umuwi. Kinabukasan, matapos umano nilang hindi na makontak si Yanxi, iniulat nila sa pulisya na nawawala ito. Pero habang kinakausap ng mga investigador ang pamilya at nangangalap ng ebidensya sa bahay, may napansin silang kakaiba. Parehong walang emosyon sina Ye Xuan at Guo Jiahong. Wala man lang bakas ng pag-aalala o lungkot habang sinasagot ang mga tanong ng mga pulis. Halos parang nakamemorize ang bawat sagot nila. At habang tumatagal ang investigasyon, isa-isang lumitaw ang mga butas sa kanilang mga kwento. Una, sinabi ni Ye Xuan na dala ng kanyang ina ang cellphone nang mawala ito. Pero nang siyasatin ng lugar,
kung saan natagpuan ng bangkay, wala namang nakitang anumang cellphone. Pangalawa, sinuri ng mga pulis ang CCTV footage sa paligid noong June 18 at doon nila natuklasan ang isang napakahalagang detalye. Walang kahit isang kuha na nagpapakitang lumabas ng bahay si Chang Yancy sa araw na iyon. Dahil dito, binalikan ni Captain G. Lewin ang mga litrato ng kwarto ni Yancy na kuha noong unang beses silang nagsagawa ng imbestigasyon. May isang bagay na noon lang niya napansin. Nakatayo sa gilid ng dingding ang kutso ni Yancy na nakataob. Para sa karamihan, baka ordinaryong eksena lang iyon. Pero ayon sa kaugalian sa timog ng Fujian, ang pagbaligtad ng kutso ng isang yumao ay isang ritual na nagsasabing hindi na niya ito muling gagamitin. At dito tuluyang nabasag ang kwento ng pamilya. Dahil kung ang sinasabi nila ay nawawala lang si Yancy, bakit isinagawa na nila ang isang ritual na para lamang sa isang taong patay na? Para kay Captain Lee Chi-win, iisa lang ang ibig sabihin nito. Alam na ng pamilya na patay na si Chang Yancy mula pa noong June 18. Habang hinihintay ng mga pulis ang resulta ng DNA test upang tuluyang makumpirma ang pagkakakilanlan ng biktima, hindi rin sila tumigil sa pagsisiyasat sa mga kahinahinalang pahayag ng pamilya. Pero bago pa man matapos ang imbestigasyon, may panibagong pangyayaring nagbabago sa direksyon ng kaso. Noong July 28, muling nakatanggap ng tawag ang Hubei Police Station. Sa pagkakataong ito, si Yek Shua naman ang humihingi ng tulong. Patay na raw ang nakapapata niyang kapatid na si Go Chiahong. Ayon sa kanyang salaysay, nasa unang palapag lang daw silang magkakapamilya at nanonood ng telebisyon nang bigla na lang sumigaw si Chiahong, bumagsak sa sahig at mawalan ng malay. Dinala nila ito sa Joseph Hospital sa UP, pero hindi ito naisalba ng mga doktor. Kaya agad nila itong inilipat sa mas malaking hospital sa Changhua. Umaasang may magagawa pa ang mga espesyalista. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap, namatay rin si Chiahong makalipas ang ilang sandali. Nang tanungin ng mga pulis kung ano ang posibleng nangyari, sinabi ni Yek Xuan na baka pinagbubugbog umano ng mga naniningil ng utang ang kanyang kapatid ng mas maaga noong araw na iyon. Ayon sa kanya, ang mga tinamong pinsala ang naging dahilan ng bigla nitong pagkamatay. Pero hindi nagtagal, unti-unting gumuho ang kwentong iyon. Hindi niya maibigay kung sino ang mga sinasabing naningil ng utang. Hindi rin niya alam kung kanino ito may pagkakautang. At higit sa lahat, hindi niya masabi kung magkano ba talaga ang utang ni Chiahong. Samantala, ibang kwento ang lumabas sa autopsy. Halos mula ulo hanggang paa, punong-puno ng mga pasa ang katawan ni Go Chiahong. Malinaw na hindi ito resulta ng isang beses na pananakit. Ang mga sugat ay nagpapakita na paulit-ulit at matindi siyang binugbog. Binalikan ng mga investigador ang unang palapag ng unang bahay, ang mismong lugar na sinabi ni Yek Xuan na simpleng nanonood lang sila ng TV. Doon sila nakakita ng mga bakas ng dugo. Hindi man marami ang blood spatter, sapat ang ebidensya para ipakitang may nangyaring marahas na pananakit sa loob ng bahay. Naniniwala ang mga pulis na isang matigas na bagay, posibleng baseball bat, ang ginamit sa pambubugbog. Pero may isa pang problema. Bago pa dumating ang mga otoridad, marami ng taong nakapasok at nakalabas sa bahay. Dahil dito, halos wala nang mapakinabangan sa fingerprints o iba pang forensic evidence. Kaya bumaling muli ang mga investigador sa mga CCTV footage. Isa-isang sinuri ang lahat ng kuha sa paligid ng bahay. At muli, hindi tugma ang kwento ni Yek Xuan. Walang kahit anong palatandaan ng mga sinabing debt collectors. Walang kahina-hinalang sasakyan. Walang estrangherong pumasok sa lugar.
at wala ring anumang ebidensyang may naganap na pag-atake mula sa labas. Sinilip din ng mga pulis ang financial records ni Chiahong. Iisa lang ang nakita nilang utang, 30,000 New Taiwan dollars o humigit kumulang 60,000 pesos na hiniram niya mula sa dati niyang nopya. Para sa mga investigador, napakaliit ng halagang iyon para maging dahilan ng ganoong kalupit na pambubukbog. Habang nauubos ang iba pang posibleng lead, iisang tao ang paulit-ulit na bumabalik sa sentro ng kaso, si Yek Xuan. Siya ang nagulat ng pagkawala ng kanyang ina. Siya rin ang nagulat ng pagkamatay ng kanyang kapatid. At bawat pagkakataon, ang kanyang mga pahayag ay salungat sa mga ebidensyang natatagpuan ng mga pulis. Para maintindihan kung ano ang posibleng motibo, mas sinilip ng mga investigador ang buhay ng pamilya. Tulad ng kanyang ina, isa ring single parent si Yek Xuan. Iniwan siya ng kanyang asawa, kaya mag-isa niyang itinaguyod ang 3 niyang maliliit na mga anak. Patong-patong ang problema nila sa pera. Umaasa si Jiang Yanxi sa gamot at social security benefits. May 3 batang kailangang pakainin araw-araw at si Chiahong naman ay walang permanenteng trabaho. Sa madaling salita, halos si Yanxi lamang ang pangunahing pinagkukunan ng ikinabubuhay ng buong pamilya. Sa gitna ng kanilang paghihirap, napalapit sila sa isang lokal na templo. Doon nila nakilala si Chan Xianghong, isang lalaking kilala sa komunidad dahil sa umano'y taglay niyang espiritual na kakayahan. Nagsasagawa siya ng mga ritual at nagbibigay ng spiritual guidance sa mga lumalapit sa kanya. Nang malaman niya ang kalagayan ng pamilya, inalok niya ang lahat na tumira sa kanyang bahay. Tinanggap naman nila ang alok. Ilang beses silang lumipat ng tirahan bago tuluyang nanirahan sa Baoqiang kasama si Xianghong at ang partner nitong si Tengding. Sa umaga, nagsisilbing pribadong templo ang bahay. Pagsapit naman ng gabi, sabay-sabay silang nagtitinda ng inihaw. Hindi sila pinagbabayad ni Xianghong ng renta. Sa halip, tumutulong ang 3 matatanda sa negosyo kapalit ng kaunting sahod. Sa unang tingin, parang isa lang siyang taong tumulong sa isang pamilyang kapos sa buhay. Pero may isang katotohanang hindi maikakaila. Sa bahay na pinamamahalaan ni Xianghong, namatay si Guo Jiahong. At kung hindi totoo ang kwento tungkol sa mga debt collector, 2 lang ang nakikita ng mga investigador na posibleng sangkot, si Yek Xuan o si Chen Xianghong. Sinimulan nilang buuin ang eksaktong nangyari noong July 28 minuto kada minuto. At dito pumasok ang pinakamahalagang mga saksi, ang mga kapitbahay. Bandang 7:30 ng gabi, ilang residente ang nakarinig ng tuloy-tuloy na mga sigaw mula sa loob ng bahay. Dahil nag-aalala, may ilang lumapit para tingnan kung ano ang nangyayari. Pero bago pa sila makalapit, bigla na lang isinara ang pintuan sa harap. May isang saksi na nakasilip bago tuluyang magsara ang pinto. Ayon sa kanya, nakita niyang may isang lalaking nakahandusay sa sahig at walang galaw. Makalipas ng ilang sandali, may mga taong nagbuhat dito at inilagay siya sa isang bilog na upuan na nakasandal sa dingding. Ang mga testimonya ng mga kapitbahay ay tuluyang sumira sa kwento ni Yek Xuan. Hindi pinugbog si Chiahong nang mas maaga noong araw na iyon. Binugbog siya noong gabing yon sa loob mismo ng bahay. Dahil dito, muling binalikan ng mga pulis ang CCTV gamit ang bagong timeline. Bandang 8:00 ng gabi, makikitang binuksan ni Yek Xuan ang pinto at sumilip sa labas na para bang tinitiyak kung may nakakakita. Ilang sandali lang ang lumipas, dumating ang sasakyan ni Chen Xianghong. Kasama ang isa pang lalaking nakasuot ng puti, isinakay nila si Jiahong sa kotse. Umupo si Yek Xuan sa harapang upuan at mabilis silang umalis papuntang ospital.
Pero may isang detalye na agad napansin ng mga investigador. Ang lalaking nakaputi ay hindi kailanman nabanggit sa kahit isa sa mga salaysay ni Yexuan. Kalaunan, nakilala siya bilang si Chen Buan, na kababatang kapatid ni Chen Xianghong. Mas lalo pang dumami ang mga tanong. Ayon kina Yexuan at Xianghong, 8 lang ang nakatira sa bahay. Ang pamilya ni Yexuan na may 6 na miyembro, si Xianghong at si Dingding. Walang kahit isang pagbanggit kay Chen Buan. Ibig sabihin sadyang itinago ang presensya nito. At nang mas imbestigahan pa siya ng pulisya, may isa na namang nakakagulat na natuklasan. Hindi ordinaryong bisita si Buan. Isa pala siyang wanted suspect sa kasong robbery. Habang nagpapatuloy ang pakikipag-usap ng mga investigador sa mga kapitbahay, may isa pang nakakabahalang pattern ang lumitaw. Mula pa noong May at June, napapansin na raw nila si Jiahong na halos palaging nakatakip ang mukha gamit ang sombrero at face mask kahit matindi ang init ng tag-araw. Hindi lang iyon, ilang beses na rin daw nilang napansing may mga sugat at pasa ito sa iba't ibang bahagi ng katawan. Para sa mga investigador, isa lang ang ipinahihiwatig nito. Matagal nang nakakaranas ng paulit-ulit na pananakit si Ko Jiahong bago pa man dumating ang gabing tuluyang kumitil sa kanyang buhay. Batay sa lahat ng ebidensyang nakalap, nabuo ang pangunahing tsorya ng mga investigador. Naniniwala silang nagkaroon ng matinding pagtatalo sina Guo Jiahong at Chen Buan noong July 28. Ang simpleng alitan ay nauwi sa marahas na pananakit hanggang sa ikamatay ni Jiahong. Pero may isang tanong na hindi pa rin nila masagot. Bakit nagsinungaling si Yexuan? Kung totoong isang wanted na kriminal ang pumatay sa kapatid niya, ang pinakanatural sanang gawin ay isumbong ito sa mga pulis. Pero kabaligtaran ng ginawa niya. Gumawa siya ng kwento tungkol sa mga naniningil ng utang. Dito nagsimulang mag-isip ang mga investigador. Posible bang tinatakot siya ng magkapatid na Chen? O may ibang taong pilit niyang pinoprotektahan? Kasabay nito, hindi pa rin natatapos ang isa pang mas malaking tanong. Ano nga pa talaga ang nangyari kay Chang Yanxi? Namatay rin ba siya sa loob ng bahay na yon? O mismong ang mga anak niya ang may kinalaman sa kanyang pagkamatay? Sa halip na umasa sa mga hinala, hinintay muna ng pulisya ang resulta ng DNA test. Pagsapit ng October, tuluyan nang nakumpirma ang pinakakinatatakutang posibilidad. Ang kalansay na natagpuan malapit sa ilog ay kay Chang Yanxi. Noong October 21, ipinatawag ng mga pulis si Yexuan sa himpilan. Ang sinabi sa kanya, maaari na niyang kunin ang abo ng kanyang ina. Pero pagdating niya roon, hindi abo ang naghihintay sa kanya kundi posas. Inaresto siya dahil sa pagsasampa ng maling ulat. Hindi nagtagal, inaresto rin si Chen Xianghong. Sa umpisa, pilit niyang inililihis ang usapan, lalo na kapag tungkol sa pagkamatay ni Jiahong. Pero habang tumatagal ang interogasyon, nagsimula rin siyang magsalita at ang kwento niya ay tungkol sa pagkamatay ni Chang Yanxi. Ayon kay Xianghong, noong umaga ng June 28, wala siya sa bahay dahil nagtatrabaho. Habang nasa trabaho, nakatanggap umano siya ng isang urgent message mula sa kanyang partner na si Dingding. Sinasabi sa mensahe na sinasaktan raw ni Jiahong ang sarili nitong ina. Nang makauwi siya, nadatnan na lamang niyang wala nang malay si Yanxi habang nakahiga sa sofa. Ayon pa kay Xianghong, nagsimula ang lahat nang humingi si Jiahong ng pera para pambayad ng utang. Pero nang sabihin ni Yanxi na wala siyang maibibigay, nagalit umano ito at sinimulang bugbugin ng kanyang ina. Hindi agad naniwala ang mga pulis, kaya isa-isang biniripika ang mga sinabi ni Xianghong. Lumabas sa records na totoong nasa trabaho siya sa bahagi ng insidente. Tumugma rin ang phone records na nagpapakitang nakatanggap siya ng mga mensahe mula kay Dingding noong araw na iyon. May litrato pa umanong kasama sa mensahe, pero nabura na ito.
Ayon kay Dingding, larawan iyon ni Yancy matapos bugbugin at binura niya ito dahil hindi niya kayang tingnan muli ang eksena. Gayunpaman, nanatiling maingat ang mga imbestigador. Patay na si Chiahong at kapag patay na ang isang tao, hindi na niya kayang ipagtanggol ang sarili laban sa anumang akusasyon. Sa puntong iyon, dalawa na lang ang natitirang saksi na tunay na nakakaalam ng buong pangyayari, si Chen Buan at si Yek Xuan. Nang kunan ng salaysay si Buan, halos pareho ang kwento niya sa sinabi ni Xiang Hong. Ibig sabihin si Yek Xuan na lamang ang natitirang taong nakasaksi sa parehong pagkamatay ng kanyang ina at kapatid. Muli siyang hinarap ng mga imbestigador. Isa-isang inilatag sa harap niya ang lahat ng ebidensya, mga larawan mula sa crime scene, forensic findings, DNA results, at pati ang testimonya ng mga saksi. Ipinapaalala rin nila ang isang detalyeng matagal nang gumugulo sa kanila, ang kutsyon ng kanyang ina. Noong unang inspeksyon pa lang sa bahay, nakatayo na ito at nakataob. Isang ritual na ginagawa lamang kapag alam ng pamilya na hindi na muling babalik ang may-ari nito. Sinabi ng mga imbestigador kay Yek Xuan na kung patuloy siyang magsisinungaling, maaari pa siyang maharap sa mas mabibigat na kaso. At nang mapagtanto niyang maaari niyang tuluyang mawala ang kanyang 3 anak, bumigay rin siya, umamin si Yek Xuan. Ayon sa kanya, matagal nang wasak ang samahan ng kanilang pamilya. Taon-taon silang nilalamon ng kahirapan, utang at walang katapusang alitan. Hindi na sila nagsasama dahil mahal nila ang isa't isa. Nananatili lang silang magkakasama dahil wala ni isa sa kanila ang may kakayahang bumukod. Kahit halos lahat ng natatanggap na ayuda ni Yancy ay napupunta sa pagpapalaki sa kanyang mga apo, pakiramdam ni Yek Xuan ay hindi pa rin yun sapat at natural lamang yun dahil obligasyon din naman umano yun ng kanyang ina sa mga apo. Samantala, naniniwala naman si Chiahong na mas pinapabura ng kanilang ina ang pamilya ng kanyang kapatid kaysa sa kanya. Madalas naman siyang sermonan ni Yancy dahil ayaw niyang magtrabaho at tumulong sa gastusin. Unti-unting naging normal ang sigawan at away sa loob ng bahay. Noong umaga ng June 18, lumabas si Yek Xuan para bumili ng almusal. Pagbalik niya, nadatnan niyang humihingi ng pera si Chiahong sa kanilang ina. Kalaunan, natuklasan ng mga pulis na mas malaki pa pala ang problema ni Chiahong sa pera kaysa sa una nilang inakala. Habang nakatira sila kina Xiang Hong, inaasahan silang tumulong sa negosyo para makapag-ambag sa gastusin ng bahay. Madalas silang magtalo tungkol sa pera. May mga pagkakataon ding pinipilit silang mangutang para matustusan ang mga gastusin. Ayon kay Yek Xuan, hindi na niya masyadong pinansin ang pagtatalo dahil sanay na siyang marinig iyon. Umakyat na lamang siya sa itaas para kumain. Pero ilang sandali lang, narinig niyang sumisigaw si Chiahong. Paulit-ulit nitong isinisisi sa kanilang ina ang lahat ng kabiguan niya sa buhay at sinasabing ang pamilya lang ng kanyang kapatid ang tunay nitong pinapahalagahan. Kasabay ng mga sigaw, paulit-ulit niyang sinuntok sa dibdib si Yancy. Napakalakas ng ingay kaya narinig ito ng lahat ng nasa bahay. Isa-isang bumaba sina Yek Xuan, Dingding at Chen Buan at ang iba pang naroon pero walang pumikil. Tahimik lang na nanood si Buan. Si Yek Xuan naman wala ring ginawa. Si Dingding lang ang tumawag kay Xiang Hong at nakiusap na umuwi agad. Nagpatuloy ang pananakit hanggang sa tuluyan ng hindi gumalaw si Yancy. Nang huminto si Chiahong, bumagsak na lamang ang kanyang ina sa sofa. Noong una, inakala ng mga forensic expert na isang matigas na bagay ang dahilan ng mga napaling tadyang ni Yancy. Pero matapos ang buong imbestigasyon, ibang konklusyon ang kanilang narating. Ang paulit-ulit na malalakas na suntok sa dibdib ang naging sanhi ng kanyang pinsala. Inamin din ni Yek Xuan kung bakit hindi niya sinubukang iligtas ang kanyang ina. Naniniwala raw siya sa sinabi ni Xiang Hong
na sinapian na ng masamang espiritu si Yancy at isa na itong panganib sa kanilang pamilya. Pero walang kahit anong ebidensya ang sumusuporta sa paniniwalang iyon. Sa halip, ipinakita ng imbestigasyon na si Yancy ang halos bumubuhay sa buong pamilya. Nangutang siya sa mga kamag-anak. Ibinenta pa niya ang motorsiklo ng pamilya. Ginawa niya ang halos lahat para maitawid sila sa araw-araw. Sa mismong araw ng pananakit, sinubukan pa niyang manghiram ulit ng pera sa mga kamag-anak pero wala siyang nakuha. Nang makauwi si Xiang Hong, wala nang malay si Yancy. Habang si Chia Hong naman ay nakatayo lang sa tabi nito na para bang walang nangyari. Ayon kay Yek Xuan, si Chia Hong mismo ang nagsabing siya na ang bahala at iminungkahing itapon ng bangkay. At pumayag naman ng lahat. Isinakay nila ang katawan ni Yancy sa sasakyan at dinala malapit sa Shenking Bridge sa flood control embankment ng UP. Doon sinunog ni Chia Hong ang bangkay ng sarili niyang ina sa pagtatangkang burahin ang lahat ng ebidensya. Sa pagpapatuloy ng imbestigasyon, may isa pang madilim na katotohanang lumapas. Natuklasan ng mga pulis na dati ring sinasaktan ni Chia Hong ang mga anak ni Yek Xuan. May mga larawang na-recover na nagpapakita ng mga pinsalang tugma sa pisikal na pang-aabuso. Sa kabila nito na natiling puno ng kalit at samaan ng loob ang relasyon ng magkapatid. Pagdating naman sa pangalawang krimen noong July 28, lumabas sa imbestigasyon na nagsimula ang lahat sa isang tila maliit na bagay. Naggalit si Buan matapos niyang madiskubring muli na namang dumumi si Chia Hong sa loob ng kanyang kwarto imbis na gumamit ng banyo. Ayon sa mga saksi, matagal nang pinagmumulan ng alitan sa bahay ang ugaling ito. Mabilis na nauwi sa pananakit ang kanilang pagtatalo. Kinaladkad ni Buan si Chia Hong pababa ng hagdan habang patuloy itong sinasaktan. Natuklasan din ng mga pulis na madalas umiwas si Chia Hong sa pagtulong sa negosyo ng pamilya. May mga pagkakataon ding sinisira niya ang mga kagamitan para makaiwas sa trabaho at ilang beses na rin siyang nasangkot sa maliliit na pagnanakaw. Dahil dito, dati na rin siyang dinidisiplina ng magkapatid na tiyan. Pero noong araw na iyon, ibang klase na ang nangyari. Nakisali na rin si Xiang Hong sa pambubugbog. Ayon sa imbestigasyon, ilang ulit niyang hinataw si Chia Hong gamit ang isang aluminum baseball bat. Sa interogasyon, iginiit ni Xiang Hong na bahagi lamang daw iyon ng isang espiritual na ritual at galit umano ang mga espiritu dahil pinatay ni Chia Hong ang sarili nitong ina. Pero gaya ng dati, wala ring ebidensyang sumusuporta sa kanyang pahayag. Habang nangyayari ang lahat ng iyon, naroon lang si Yek Xuan. Pinanunood niya ang pambubugbog pero hindi siya nakialam. Pagkatapos bugbugin si Chia Hong, itinayo siya at pinaupo sa bilog na upuang nakita rin ng mga saksi. Kalaunan, may isa pang ebidensyang na-recover ang mga pulis. Isang video. Ito ay kuha mismo ni Dingding habang nagaganap ang pananakit. Sa video, kitang-kitang binubugbog si Chia Hong habang nakatayo lamang sa malapit si Yek Xuan at hindi man lang sinubukang pigilan ang nangyayari. Sa kabila ng lahat ng kanyang nasaksihan, nagsinungaling pa rin siya sa pulisya at ipinilit ang kwento tungkol sa mga debt collectors. Noong February 7, 2020, inilabas ng Yunlin District Court ang hatol. Nahuling guilty sina Xiang Hong at Buan sa kasong nagdulot ng nakamamatay na pinsala, pagtatapon ng bangkay at iba pang kaugnay na krimen. Pareho silang hinatulan ng 8 taon at 6 na buwang pagkakakulong. Si Yek Xuan naman ay napatunayang guilty sa pagpapabaya sa isang direktang pamilya na humantong sa kamatayan. Hinatulan siya ng 7 taon at 4 na buwang pagkakakulong. Si Dingding ay nakatanggap ng 4 na buwang sentensya dahil sa pagbibigay ng maling pahayag. Samantala, ang 3 anak ni Yek Xuan ay inilagay sa pangangalaga ng social services.
Pero kahit tapos na ang paglilitis, may isang masakit na detalye ang nanatili. Ang bangkay ni Chang Yanxi ay nanatili sa punerarya ng 377 days. Walang sinumang kapamilya ang kumuha sa kanya. Sa huli, isang private citizen pa ang nagkusang mag-asikaso sa kanyang libing. Sa pagtatapos ng imbestigasyon, isang malinaw na larawan ang nabuo. Ang matagal na kahirapan, walang katapusang alitan sa loob ng pamilya at paniniwala sa pamahiin ang ilan sa mga salik na nagtulak sa trahedyang ito. Pero higit sa lahat, ipinakita ng kasong ito na maraming pagkakataong pwedeng napigilan ng karahasan. May mga taong nakakita, may mga taong nakarinig, may mga taong pwedeng kumilos, pero walang gumawa ng anuman hanggang sa tuluyan ng may dalawang buhay na nawala. Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!